المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ang lahat ng papuri ay para kay Allah lamang, ang Panginoon ng sanlibutan, ng sandaigdigan. Naway ang pagpapala ay mapasa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, sa kanyang sahaba, at sa lahat ng sumunod sa kanya. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban si Allah lamang, at ako'y sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo at propeta ni Allah. Sino-sino ang gabayan ni Allah ay wala nang makapagliligaw sa kanya, at sino-sino ang liligawin niya ay wala nang makapaggagabay sa kanya. Ang paksang tatalakayin natin sa araw na ito ay ang mga haligi ng Islam. Itinayo ang Islam sa 5 haligi. Hindi magiging ganap na Muslim ang isang tao hanggang hindi niya ito tatanggapin isa sa katuparan ng kompletong pananampalataya ng may katapatan at kadilas at pagkadalisay. Ayon kay Abdullah ibn Umar, anak ni Umar, kalugdan silang dalawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng sugo ni Allah, Bunya al-Islam ala 5. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa saum Ramadan. Sinabi ng sugo ng Allah, itinayo ang Islam sa 5 haligi. Ito ang pagsaksi na walang Diyos na karapat dapat sambahin, maliban si Allah lamang. At ang pagsaksi na si Muhammad ay tunay na lingkod at sugo ni Allah. Ang pagsasagawa ng salah, ang pagbibigay ng zakah, ang hajj, at ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang 5 haligi ng Islam, ang unang-una ay ang 2 pagsaksi, shahadatain. Unang shahada ay ang pagsaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban si Allah lamang, at ang pagsaksi na ang huling sugo ay si Propeta Muhammad. Pangalawa, ang pagsasagawa ng salah. 5 beses sa isang araw. Pag dumating na yung oras ng pagsasala, nararapat sa isang Muslim, siya ay pumunta ng masjid at magdasal, magsagawa ng sala. Ang pangatlo ay ang pagbibigay ng zakah. Ito ang obligadong zakah. Kung umabot na sa nisab, siya ay nararapat ng magbigay ng zakah. Ang pang-apat ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Sa loob ng 12 buwan, isang buwan, inuobliga ang isang Muslim na mag-aayuno ng may paniniwala sa Allah. Ang panghuli, ang panglima, ay ang pagsasagawa ng hajj sa sinumang may kakayahang pumunta rito. Ito ang obligadong pagsasagawa ng hajj. Ang kahulugan ng shahadatain, ng shahada, Asyhadu an la ilaha illallah, katotohanan walang ibang dapat sasambahin maliban kay Allah lamang. Karapat-dapat sa Kanya ang lahat ng uri ng pagsasamba. Ang ibadah lahat para sa Kanya lamang. Tulad ng ano? Tulad ng pagkatakot. Kinakailangan meron tayong takot sa Diyos, kay Allah, sa lahat ng bagay. May pag-asa, may pagtitiwala, paghingi ng tulong, lahat ng pagtulong tayo ay nararapat lamang para sa Allah lamang tayo hihingi ng tulong. Tumatawag ng saklolo at para kay Allah lamang.
nararapat lamang tayo kung hingin ng saklolo ay para kay Allah lamang, tao ay nararapat lamang para sa Kanya. Kinakailangan manalangin tayo kay Allah, ang pagyuko ay para kay Allah lamang, ang pagpapatira pa ay para kay Allah lamang at hindi para sa tao. Kinakailangan yumuko at magpatira pa para kay Allah lamang. At iba pa lang tulad ng mga ibada dito. Si Allah, subhanahu wa ta'ala, ang tunay na Diyos at ang lahat ng sinasamba bukod sa Kanya ay Diyos na walang saysay. Ang pangalawa ay ang kahulugan ng asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Katotohanan si Muhammad, sumakaya nawa ang pagpapala at kapayapaan, ay ang tunay na sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkulin ang pagsunod sa lahat ng pinag-uutos niya. Kinakailangan tayong sumunod sa lahat ng kanyang pag-uutos. Paniwalaan ang lahat ng ibinalita niya at iwasan ang lahat ng ipinagbawal niya. At ipagbawal at hindi tayo sasamba kay Allah nang hindi sa pamamaraang ipinag-utos niya. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.